Last episode, nakasama natin ang tatlong bike commuters from Quezon City at nagkwentuhan tayo about our stories cycling around the biggest city in Metro Manila. Kasama pa rin natin sila ngayon, and this time, iisa-isahin namin ang aming mga experiences biking in the 6 different districts of Quezon City. This is Lester Babiera and you're listening to Tambike Session, an anima podcast. Hi Nemo, Eugene, and Justin. Welcome back to Tambike Session. Hello, Lester. Hello. Tinitingnan ko yung mapa at sobrang laki talaga ng Quezon City. I would have to admit, hindi ko pa siya nalibot yung buo from north to south or east to west. It's good lang na well-traveled tayong apat in terms of bike. Kaya may insights na mabibigay per district based sa ating mga experiences. Ito, District 1, ako na magsisimula. District 1, ito yung pinakamalapit sa area ko in Manila. Ito yung La Loma, Santo Domingo, Amoranto. And I would say na it's very, very busy. Lalo na kasi madaming dito restaurants, lechonan dito sa La Loma. So it's quite challenging na magbike. Pero yung sa likod ng Santo Domingo, like gustong-gusto ko doon kasi nga ang ganda ng kalsada at maayos. Kayo, how about you? Meron kayong comments about District 1? Del Monte, ayan. Ako, dito ako may pinakamadaming close pass. So, for me, ito yung isa sa pinaka-dangerous na area na Na-experience mo. bisikleta. Based sa experience ko. Ever since ni-widen nila yung mga road, especially sa may Banawe area. Kasi dati mas makitid yung mga daan doon, di ba? Ever since na-widen nila yung area na yun, at saka wala kasing traffic calming doon eh. Tsaka even lane markings wala eh. Yeah. So, doon, iniisip ng mga drivers na every right of way, sila may right of way. So, Yeah, yun may talaga, happy intersections nga doon. Yeah. yung mga points of contention dun sa may Banawe area, medyo vague to say the least. Kaya ang dami kong mga close call at mga close passes dun na hindi ganun ka-favorable. Mhm. Yun. Ikaw, Nemo. Ikaw, Nemo, your place, your turf. Totoo yun. Hindi consistent yung enforcement sa District 1. Like, the whole time na umiikot ako doon, wala akong makitang enforcer doon. Ang makikita ko lang na enforcer doon siguro, bungad na ng Quezon Ave, corner Araneta, yung sa may Oh, Columbarium. yeah. Siguro doon Busy. sa na yun, Yung may big enforcer intersection na. na yun, yeah. Pero, District 1, sobrang nakakatakot talaga mag-bike dito. There are only a couple of ways to pass through this area going, for example, to Manila or to San Juan. You would almost always never take Araneta. Parang pag sa District 1 ka, palaging yung mga inner roads. Yeah. Mga Coranto, Banawe, Santo Domingo, Del Monte. Yan, yung mga yan. Yung areas ng Talayan, wala na yun kasi sinakop na siya ng Skyway. So, yung stretch na yun for strictly car-centric na talaga. Ako going sa District 1 naman, pag pumunta ako sa mga establishments, one of the challenging things is finding bike parking. So, nakikikabit na lang ako sa kung saang railings lang. Ikaw, Eugene, napapadpad ka ba sa District 1 or hindi gaano? District 1, ito yung sa may bandang triangle na ba? Di ba ito? Ano ba ito? May West Triangle. Sa may Banawe. Banawe. Ang Bustos, Yun actually. yung papunta sa PBS, di ba? Yung sa Pau Pau Bike Shop. Doon. Ito, nga, tama nga eh. Yung last na punta ko dito, muntik na ako maararo ng motor. Kasi mag-overtake siya. Like, Go-overtake siya sa motorized vehicle. Tapos, nagano siya, binirake niya yung center line kasi mag-overtake siya eh. Andun ako. So, parang, patigasan na kung sino may mas matigas na handlebar. Inisip ko na muna na yun. Pero naiwasan na yun. May matigas. Parang mas matigas yung handlebar niya. Lugi. Pero okay lang. Yung kasi, I think dito kasi dahil parang yung mga tao nasanay na sa mga side roads gaming. Dahil na pag napupuno yung main road, nag-overflow sila. Lagi naghahanap ng mabilis na way para mag-work around. Tapos i-second ko yung kay Nemo na yung Araneta, yung pinaka-delikadong place na i-bike.
pag gabi in general. Kasi one Yeah. time lumabas ako saan nga ba ako galing nun? Galing ako Mandaluyong, tapos nag-San Juan ako. Tapos may choice ako kung diretso ako papuntang Aurora or mag-left ako papuntang Araneta. So one time sabi ko, sige mag-Araneta lang ako para maiba, di ba? Ganun. Tapos nung nalala ko nung time na yun, si Dale, yung isa kong friend, sabi, men, huwag ka mag-Araneta, men, delikado kasi. Hindi ko na lang yun, sorry. Ako naman, di ko na pinansin kasi mas malapit siya straight distance-wise eh. Tapos halfway, nung di pa ako umaabot dun sa may yung malaking Columba, rating ba yung bago mag-queue up. Yeah. Nag-puncture na yung gulong ko, buti na lang parang kinaya ng Oh sitan. my God. Pero nung nag-puncture ako dun, parang tumigil ako sandali para i-check. Ang dilim, di ba? Tapos napapansin Yeah, ang ako dilim mga manong doon. na parang, uy, ano nangyari? Mm. Gumagano'n. So ako parang, oh shit, ride na lang natin, bahala na. So umabot naman akong queue up. Sige ako nakatakas ako kasi parang nagawan ko pa ng paraan yung shit. Paano kasi kung hindi naman sanay yung nag-ride, di ba? Yeah. Tapos parang yung the trauma, tsaka yung hassle, tsaka yung potential danger na pwede mangyari sa'yo doon. Yeah. Naflatan na din ako dyan sa Araneta Avenue din, sa sobrang lubak ng kalsada. Okay, District 2, Bagong Silangan, Batasan Hills, Commonwealth, Holy Spirit, Payatas. Trinay ko lang i-bike papuntang Fairview one time and I would say it was nice. I appreciate yung protected bike lane. Ano lang talaga, maahon lang talaga yung area na yun. And it can be very busy, lalo dun sa Palengke area. But it's a given kasi Palengke area na yun eh. How about you guys? Counted ba yung Don Antonio dito o hindi? Yung area Sige. na yun. Oo, counted. Yung Commonwealth, pag hindi rush hour, okay lang. Kasi pwede kang mag-counterflow dun sa area na to. At Mm. saka, reasonably protected yung mga areas. Pero may mga patches siya na kung saan importanteng may protection, dun Nawawala. kulang. Mm. Oo. Tsaka dati, yan yung nag-viral na ano, 'di ba? Ginagawang parkingan yung ano, bike lane, tapos natanggal, nawala. Kasi nga nagrereklamo yung mga tao. Which is nice. So anyway, continue, Justin. Ang hirap ng mga intersection dun, lalo na papunta ng Payatas, yung mga palabas-pasok na dump truck. Yeah. Oo. Nakakatakot tumawid dun eh. Kung tumawid ka, baka masagi ka naman ng bus. Parang ganun. Yeah. Daming points of contention sa District 2 na hindi ganun ka-favorable. Yeah, and I think yung yung crossing mismo, as in kung paano ka magko-cross from northbound to southbound. 'Di ba? Kasi kung kotse ka, may mga U-turn slots eh. Pero kung bike ka, it's either mag-aano ka na lang talaga, mag-overpass or Overpass. sa scary flyovers. Oo. O kaya diretso ka pa ng Litex, tas U-turn ka doon. Yeah, Iikot kami yung ang buong hirap, Commonwealth. ang laki. Oo nga, no. Yung parang circle na yun. Laps. Sayang yung kilometers eh. Pang festive. Commonwealth. Okay, inamin ko, never would talagang tinatry mag-bike going to Commonwealth. The thought pa lang of getting there is already stressful. Yeah. So, yun. Pero na-encourage naman ako pag nakita ko yung parang yung bi-directional bike lanes. Yun. Baka si Eugene. mas bigyan Yung ng excited. nalala mo yung dinaanan nating papuntang Uncle Moston, Justin, nung galing tayong Lamesa. Yung looban. Yung looban na yun. Yun yung one of the more pleasant places ng District 2. Holy Spirit yun eh. Holy Spirit area, Commonwealth area. Medyo maliit yung kalsada. Medyo dinadaanan din siya ng side roads ng ibang cars. Pero dahil parang medyo chill tsaka medyo low density yung area, hindi ganun ka-congested. Yeah. That's Holy Spirit. Yung Batasan Hills and Payatas, ang naalala ko lang dito yung from Batasan hanggang San Mateo pababa, yung mahabang stretch na yun. Yung may Philinvest yata dun. Okay yung condition ng road niya hanggang sa baba. Tapos madami ding maganda yung bike lane dun eh. Kasi one of the access routes yan papuntang San Mateo. Siyempre yung mga enthusiasts na galing QC, papuntang San Mateo, Timberland, dun sila dumadaan. It's madami din siyang scattered yung mga bike shops dito. Kasi kada isang kanto mayroong maliit na bike shop. Tapos ang daming vulcanizing shops dito sa area na to. So very, very okay siya kung andun ka masiraan. Hindi ka mahihirapan mag-ayos. Yeah. So yung Payatas area though, yung road, ano nga ba to? Payatas gravel road ba yun? Merong road na nagpa-parallel sa border ng Lamesa Nature Reserve. Sa Montalban somewhere. Yun,
hindi ko alam kung nag-effort pa sila maglagay ng bike lane doon. Pero yun yung may mga dumadaang dump truck papuntang landfill. Yeah. Yung area na yun. Natry na namin mag-bike doon dati, na naligaw kasi kami. Tapos, nung andun kami, kahit maluwag pa yung daan, kasi parang bumebuelo yung dump truck, kailangan niyang isakupin yung pinakalabas na part ng road. Kaya medyo super duper intimidating siya even for experienced na cyclists. Okay. So, yung siguro yung pinaka-masaya lang dito na part actually yung sa Holy Spirit tsaka Commonwealth. Pero yung Bagong Silangan, yung Batasan Hills din pala. Yung Bagong Silangan tsaka Payatas medyo wala ka namang gagawin dun eh. Ba't ka pupunta dun? Kasi doon ka Yeah. nakatira. District 3, ito yung Katipunan, Ateneo, White Plains. Reasonably kaya mag-bike. Yun, marami lang talagang sasakyan. Libis area, I know it's protected yung bike lanes. At least may mga portions na protected yung bike lane. So, I remember having a pleasing experience cycling there except during rush hour. Pero Mm. generally okay, mainit nga lang kasi parang sa White Plains area lang yung may puno. Ang mahirap mag-cross dito is from north to south sa area na to. Kailangan mo either umakyat ng tulay sa Katipunan or mag-ikot ka sa may mga inner streets ng Cubao. Feel ko hindi siya as navigable as we'd want to, especially for QC. Tsaka dumadami din yung mga malalaking village dito na bawal mong pasukan eh. Aurora Boulevard, sobrang hirap mag-bike doon. So, pumunta ka na lang doon sa inner roads kasi ang hirap talaga. Kasi ang bibilis ng mga kotse, tas yung mga jeep humihinto sa mga gilid-gilid. Yeah. So, as much as possible, iniiwasan ko talaga yung Aurora Boulevard. San Roque, so part to ng part niya din yung medyo QC circle. Yeah. Tama diba? West Cames. Okay. Ayun, sakto lang. Ang daming magandang i-improve dito. Lalo na kung network pinag-uusapan. Nemo and Eugene, quick comments about District 3. Pag District 3, may mga pinipili lang akong areas dito na tinatagusan. Pero kung papipiliin ako, kung dadaan ako ng Katipunan, I'd rather take the side coming from, for example, Erod. Yeah. Kumbaga. Ang hirap nila kasi talagang daanan. Ngayon, ibig ko siya, tama, Lester, mainit. Tsaka very busy during no short. Grabe, sa likod ng sa harap ng Ateneo, parang papuntang Yun. Cambias. Grabe, sobrang daming sasakyan din. Ikaw, Eugene? Ang dinadaan ang mako-comment ko dito. Kasama ba nito yung LGB? Yung ano nga ba yun? LGB? Matandang Old Balara. Yun yung one of the best na shortcut sa pwede mong daanan kung pupunta ka ng Marikina ng nagmamadali ka. Kasi sobrang luwag. Super the best. Kaso pabalik. Hindi siya masaya pabalik. Pero yung, ang dinadaanan ko dito on the way to work sa Pasig, dumadaan ako dadaan akong sa Aurora. White Plains. Tapos, liliko ako dun sa yung may hospital. Shortcut ng hospital. Tapos lalabas ako sa White Plains eventually. Anyway, yun dun, ang comment ko lang dun lagi. Kasi yung pag-akyat hanggang dun sa may parang dating pet hospital, pero vets na yata ngayon. Yung Vets in Practice ba yun? Lagi nagka-traffic dun sa kantong yun. Tapos lagi na-occupy, napipilitan yung ibang cyclist na mag-sidewalk. Kasi may mga nagpa-park dun sa alanganin na flat na spot dun sa pinakataas ng climb after magturo. Wala na rin naman yata, pero okay na. Tapos yun nga, ang pinakamasayang part dito, yung sa may abot ba dito dun sa Corinthians. Abot ng Corinthians, diba? Yes. Yung District 3. Yun, yung pinakamasayang bike lane dun kasi totally protected ka. Correct. Okay. Pero yun nga, yung comment ni Justin na pag northbound to southbound ka, kailangan mo umakit ng overpass. Medyo hassle. Okay, how about District 4? UP Teachers Village, Sikatuna Village, UP Campus, Cruz Naligas. South Triangle na pala to. What can you say about this? Ang masasabi ko dito ay madaming puno, which is I like. Yes. And at the same time, madaming nice, cool spots to hang out. May mga cafes, then yung belt cycles, di ba? Diyan yung mga coffee shops in, the area. Maganda yung density ng area na to for cycling specifically. Kasi madaming mga maliliit na startup na businesses that are
very open to stuff like this na kunyari to attract cyclists, ganun. Maganda yung area na to for this. Yun nga lang, madami din kotse dito sa area na to kasi dito lahat nagpo-funnel, lahat ng galing ng Commonwealth napapadpad sa mga streets ng District 4. So, protection ng bike infrastructure or mga bike lanes dito would be very beneficial for everyone who resides here and passes through. So, yun lang. Feel ko kulang dito ng protected bike lanes. Okay. Nemo, Eugene? Ang feeling ko usually pag District 4, magiging kalmado ka na kahit pa paano eh. yung blood pressure mo coming from you know. Blood pressure. Di ba mararamdaman mo yun eh. Pag, okay, kamuning na, ganun. Parang, Well, malapit ka sa heart center. yung Tataas going to build to Kalayaan, yun medyo kalmado yun. Medyo enjoy yung part na yun. Sa District 4, medyo mahirap tumawid. Tapos, parang when it comes to accessibility within yung District 4, ang hirap mag-ikot kasi ang daming mga crossing. Usually, yung crossing na naman ulit yung issue. Ang daming crossing na sobrang anti-pedestrian tas anti-cyclist. So, madaming nade-discourage feel ko sa fact na ang dangerous mag-navigate ng District 4. Kasi sa chaos ng traffic, sa bilis ng mga kotse, etc. So yun. Tama nga yung sabi na ito yung pinakamadaming green space na pwedeng tambayan. Ito malapit sa area na to na aksidente si Bia. I think so. Pero kahit, hindi na siya QC eh. Pero yung area na yun, doon siya na malapit doon na aksidente. Pati si Oya, nung recent lang sa yata, UP Diliman, nasagasaan siya ng drunk driver. Oh my God. Yun. Tapos ito naka-stoplight na yun sa tapat ng gate ng UP na yung pababa ng Katipunan. So, nakatigil siya doon. Tapos nabangga siya kasi naurungan, na-forwardan siya ng kotse bigla. Tapos pumahid siya sa sidewalk. So, basically yun, yung area na yun, meron ng bike lane. Pero di yata bike lane. Wala nga bike lane doon eh. CP Garcia papunta. Wala. Wala doon. Wala, yun. May iba pa akong kilala na aksidente na doon sa stretch na yun. So, yun lang. Stoplight na yun nakatigil na nga eh. Tapos parang doon pa na aksidente. Yun lang ang comment ko dito. Pag dumadaan ako dito, side roads talaga. Yeah, side roads. And it's a pleasing experience naman in a way, yung mga side roads sa District 4. Pero yun nga lang, syempre, if you want convenience, a faster way to reach your destination, you go to these roads na pinapply ng mga sasakyan. Well, meron ding E. Rodriguez dito na tuwing gabi sa may St. Luke's area, ginagawang parking slot ng taxi yung bike lane. So, pero generally, okay ako sa E. Rodriguez. I like that area. It needs, somehow, may mga, it needs improvement, pero gusto kong dumadaan sa E-Road. May suggestion ako sa QC if ever umabot sa kanila tong podcast na to. Kasi di ba nagtatayo sila ng mga barrier in front of mga businesses, ganun. Kasi kunyari sa mga bike lane with buffer, kunyari sa E-Road, ganun. Sige ko, mas magiging effective yung barrier na system nila. If kunyari yung mga businesses na fronting ng barrier, i-adopt nila yung barrier as part of their establishment. So, under responsibility nila, if nadurog yun o kaya nausod. So, I feel like parang magiging custodian sila nung biking infrastructure sa harap nila. So, kunyari, kung harap ng St. Luke's, so meron silang parang, sabihin natin 15 barriers doon. If ever, kunyari, may magtanggal doon o kaya may mag-usod o kaya hindi na-align, if under sa kanila yung custody ng mga barrier na yun, I feel like mas magiging effective yung yung barrier system. Kasi right now, I mean, pag nadurog, wala na, nadurog, tapos tatabi sa gilid, tapos kakalat lahat ng sand. That's a very good suggestion. Sana nga makarating tong podcast na to sa Quezon City Government. Tapos pinatawag daw tayong 4. Enjoy ba ka? Tara, bike. Tapos, hindi na daw kayo pwede maging residente ng QC. I'm just kidding. Tara, bike, mayor. Joke. Baka naman. Okay.
Now, we go to District 5. Ito yung malayong area in the north. North Fairview, Greater Lagro, Bagbag, Novaliches. Nakakapunta ba kayo sa area na to? Pagpapuntang Bulacan, mga ganun. Siguro. Pag papuntang Wawa Dam, ganun. Di ba ito yung daan? Tama ba? May Agustino na mapunta dun. Tapos Yeah. siguro dito, Fairview, Greater Lagro. Oh my God, yung kanto ng SM Fairview, papuntang Lagro, yung magsisplit sa dalawa, yung ruta. Yeah, Kasi oo. yun yung pinaka-hassle. Kasi pag pupunta ka sa kaliwa, kailangan mong hatawin kasi kasabay mo yung mga private cars. Pag nag-right ka naman, sobrang lubak tapos naiipit ka sa mga bus. Correct. Medyo terrifying siya for a newbie kung doon ka dadaan. Pero ang nice about this, merong magandang bike shop dito yung Papsies. Oo, Dito din sila naka-allocate. Naalala ko dito, naabutan kami ng traffic, galing kaming Bulacan, tas umuulan. Ang lala talaga nung sitwasyon. But then, parang sinasabi na, okay, welcome back to Metro Manila from Bulacan. Ganun. Ganun yung feeling. yung tawag dito, pag galing ka sa Bulacan, tapos pabalik ka ng Metro Manila, either magle-left ka past ng SM Fairview, natatawarin mo yung parang 5 lanes yata yun eh. Tatawarin mo yung 5 lanes para mag-left. Tapos ang labas mo dun sa Mindanao Avenue na iba pang Mindanao Avenue kaysa yung Mindanao Avenue sa tabi ng bahay namin. Oh yeah, tama. Or diretso ka pa Novaliches, tatapos ka ng bayan, tapos lalabas ka sa Mindanao Avenue na yung Mindanao Avenue namin. Confusing. Pero either way, sobrang hassle din kasi pag nagbayan ka, sobrang pangit nung sa shoulder, tas bus pa, tas ang hili pa nung dadaanan mo. Yeah. Pag magkakabila ka naman, balabas ka ng yung dulo ng Commonwealth na wala pa, di yata protected yung bike lane doon, wala pa yung bike lane doon. So mapipilitan ka mag-side roads kung kabisado mo. Kung hindi, well, good luck. Dadaan ka sa hell until umabot ka dun sa pure gold. Yan, oo. Ikaw, Justin and Nemo, meron ba kayong... Ako very limited yung experiences ko sa area na to. Technically, pupunta mo lang dito sa area na to if you're cycling enthusiast, guys. Either pupunta ka ng DRT through Commonwealth or pupunta ka La Mesa. So ako personally, wala akong masyadong experience dito. Pero the few times na I did, ang naalala ko is mahirap din tumawid dito. Especially din sa section ng Commonwealth. Kasi diba mag-split yung Regalado tsaka Commonwealth. Yeah, oo. Banda doon, kung mag-cross ka between two sides of the street, parang almost impossible siya. Kasi ang lapad nung yung distance from one side to the other. Tapos, I feel like ang dami ding hazard dito, especially yung mga bus. Kasi parang kalat-kalat sila sa area na to. As Eugene said kanina, kailangan mo makipagbakbakan either dun sa mga private cars kasi may mga certain streets na sila lang pwede. And then meron naman yung puro public transport naman. Yeah. And it doesn't help na medyo magulo talaga yung planning dun sa area na yun. Ikaw, Nemo? Oo, dito sa area na to, very vague. Para Fairview lang ang napupuntahan ko dito noon kasi may bahay yung lola ko dyan. Pero even then, magulo talaga. Yeah. Basta magulo. Well, yung subdivision ng pinsan ko sa Greater Lagro, masaya. Masaya mag-bike around. Pero yeah, but it's a gated subdivision. So yeah, so it's pretty calm, diba? District 6, ang turf ni Eugene. Kamusta ang experiences ninyo dyan? Naalala ko, when it was my first time going there, ang utak ko talaga is, I'll go there kung paano ako pumupunta doon nang naka-kotse. So pupunta ako ng Baisa. Tama, di ba? Baisa? Tama ba yung pronunciation ko? So papunta akong Baisa. So ang daan ko, yung papuntang NLEX. Galing ako sa Caloocan side, sa Balintawak, ganyan. Tapos parang sabi ko, ba't parang walang likuan? Tapos parang malapit na ako sa NLEX mismo. Yun pala, nakasarado yung kalsada para makapunta ka sa Baisa from Balintawak, from Caloocan side. You'll take the flyover na nasa inner lane. So, hindi ko alam. Nilakad ko na lang para makatawid dun sa mismong service road. Kasi walang entrance eh. Yun yung experience ko na na wild in this area. Parang hindi siya talaga cycling.
friendly Mm. kasi kailangan mo umikot ng malayo going somewhere else. Sa EDSA, tatawid ka para makapasok. Nung experience ko yung papunta sa bahay ni Eugene dati, yung papunta, madali lang kasi diretso lang siya sa may bandang Trinoma. So from Trinoma, diretso lang Mindanao Ave until makaabot ka dun sa dulo ng Tandang Sora. Yeah. Ang mas mahirap gawin is yung pauwi. Kasi hindi ka pwede Mm. mag-backtrack ng Mindanao Ave dahil sa sobrang lapad ng Mindanao Ave. Tsaka daanan siya ng truck. For anyone who's not in a car or magko-commute, mahihirapan ka talaga mag-navigate ng area. Oo. Kasi strode yung yung buong Mindanao Ave. So ang gagawin mo, kailangan mo mag-ikot pa, maghanap ng route through Visayas Ave, and then eventually end up Congressional, tas you end up somewhere sa may circle na lang. I feel like ito, kung navigation-wise, ang daming mga strode dito. So yung strode kasi parang inaccessible siya to anyone that isn't in a car. Basically, ang daming mga setup ng road dito na talagang specifically pang kotse lang. Unless you know yung mga inner routes. Kasi one time dinala kami ni Eugene dun sa yung mga side road na main road na sinasabi ni Eugene kanina. Pag doon ka dumaan, mas siya, mas pleasant in a way. Mm. Pero yun nga lang, if you don't know where to turn, mawawala ka dun sa maze ng mga maliliit na village. Di ba, Eugene? Oo. Tsaka it doesn't help din na parang extension na ng NLEX kasi yung Mindanao eh. Parang ganun yung Yeah. Totoo. Totoo talaga yan. Kaya kasabay may mga victory liner bigla, mga ganun. Ang naalala ko lang is, I would say, yung experience mo, Lester, yung nasa inner road, yung flyover. Parang going to Tandang Sora ata yun. Yeah, oo, doon. Sa may Balintawak. Oo, ang access point mo na talaga is either bus or jeep eh. Tapos Oo. dire-diretso na yun to Tandang Sora. May mga nagbabike naman, pero sobrang buwis-buhay yun. As in, Meron. buwis-buhay. Sobrang nakakatakot. Meron mga namamachari na talagang umaano nung flyover dun. Oh my God, good luck, So, malakas siya kay Lord. Pero Ikaw, never ko pa na-try na mag-bike. sa District 6. Arat. Punta tayo kay Eugene. Baka naman- Party sa bahay ni Eugene. 'Di ba? Kasi parang sayang eh. Maganda yung Quezon City. Yun nga lang hindi napupuntahan yung mga ibang areas kasi ang hirap puntahan. On a bike, Mm. on a bike. Mm. Ikaw, Parang, Eugene, itong bilang District it's your 6, turf. Nai-imagine ko yung map nito eh. Kasi basically itong District 6, para siyang from yung dulo ng Tandang Sora, yung one end, yung Sangandaan, yung papuntang NLEX, until all the way hanggang sa Commonwealth side. Parang yun na-imagine ko na District 6 eh, lahat to eh. Hmm. Pati yung part of the Balintawak area halos. Yeah, Tama nga, Caloocan parang near. Yeah, halos border siya. pag hindi mo alam kung nasan ka, ang daling maligaw. Pag namali ka ng liko, na nag-space out ka, mapupunta ka sa area na mas mahirap lumabas. Hmm. Na kung parang ang daling puntahan eh, ang daling yung puntahan. Pero pag lalabas ka na parang good luck, paano palabas na yun nga, NLEX isn't helping din kasi lahat ng cars na palabas ng area na to, kasabay mo yung mga NLEX, tsaka yung mga galing sa ibang mga major roads. Tapos yun yung vertical, basically yung parang yung Mindanao Avenue, yun yung vertical area nito. Yung horizontal naman niya, yung kahabaan ng Tandang Sora, which bisect Mindanao Avenue, Congressional, tsaka Visayas din. So yung mga points of super duper traffic dito, yung syempre, yung Mindanao, kung tatawid ka ng Mindanao Ave, wala kang choice kundi mag-overpass. Kung tatawid ka ng Visayas, meron na silang ginawang weird na method dito ngayon eh. Ngayon ko lang nalaman this morning kasi nag-bike ako para maghanap ng buko. Nung instead na diretso ka, instead na tatagusin mo yung Visayas Ave, kailangan kumanan. Tapos mga 80 meters from the kanto, kailangan mag-U-turn. So parang ang hirap din kasi pag naka-bike ka, mag-keep right ka eh kasi yung mga jeep dito nanggigit-git. So kung mag-right ka dito, tapos mag-left ka later on, kailangan mong tawirin yung 3 lanes ng Visayas Ave. Yeah. Tapos pag U-turn mo ulit, nasa kaliwa ka, kailangan mag-right, hahawiin mo ulit yung 3 lanes. Tapos hindi ka makatawid, ang hirap tumawid dun sa area na yun kasi may barrier yung island ng Visayas Ave. Tapos yung spacing niya, wide enough just for a handlebar. Tapos pag tawid mo ng barrier, meron 2 pylon
na bakal na nakafix sa lupa. Oh, So, kailangan buhatin no. yung bike. Tapos, pag Delikado. ginawa mo naman yun, pipila yung mga tao sa likod mo, tapos busy din, magbabara lang kayo doon. So, kailangan mo tumawid. Tapos after nung Visayas, natawid ka pa ng congressional, which is never ko pang natawid yung congressional ng less than 20 minutes, 10 minutes kasi hindi tumitigil yung mga kotse sa congressional eh. Sobra, makatakot. Katakot. To be fair, yung bike lane ng congressional papuntang Luzon, medyo okay siya. Kasi laging maluwag. Meron naman mga plastic na barriers doon. Tapos okay naman siya kasi lagi naman nakalabas more than usual na Yeah. yung with bike lane. Yung At nga least. lang doon, yung just may mga reputable bike shops din sa area na yun, Two Wheel Nation nandun. Tapos parang yung buong stretch na yata yun, mayroon 3 bike shop yata na nandun. So, ang daming vulcanizing shop. So kung may technical problem yung siklista, pwede siya magpag-aayos doon. Kaso ang lang, medyo infamous lang yung Luzon area kasi nga pag inabot ng gabi doon, sabi daw hold up area yun. Never pa naman ako na hold up so far. Sa mga insights natin, nakita ko na may mga difficult moments and at the same time, meron din namang mga positive things yung Quezon City at madami pa rin talagang kailangan i-improve. Pero tayo naman kasi, nakaka-bike naman tayo around the city. Hindi lang nakaka-bike si Eugene, Nemo, and Justin sa neighborhoods nila, kundi pati na rin sa kabilang side. Imagine, nakakalayo talaga sila. Pero that's another case. And that took them a lot of courage and experience para maging confident sa kalsada. Yung question natin sa umpisa, is it bikeable? Bikeable naman siya, for me. Yun nga lang, kailangan mo ng certain confidence and in some cases, skills to conveniently move around with the bike. Na sana, madali lang for everyone like newbies, PWDs, old people, pregnant women, among others, na gustong magbisikleta. Pero kahit na sa mga experienced cyclists like us, may mga moments pa rin talaga na ang hirap at parang feeling natin delikado. Kasi kung safe naman talaga yung kalsada, hindi na tayo mag-iisip ng quote-unquote alternatives. May mga araw talaga na parang mapapadasal ka na lang na sana hindi ka mabangga o makauwi ka sana ng buo pa yung katawan mo or buhay pa. Kayo, meron ba kayong wish as residents and bike commuters for Quezon City in terms of being bikeable? Kasi last year, they made many promises na they will improve their cycling network, their bike infrastructure. Kayo, meron ba kayong wish as residents na bike commuter for Quezon City? Siguro for me, ma-make sure na nila na ma-connect nila yung different districts by the bike lane Ah. networks. Inconsistent pa eh. So yung consistency ng implementation, yun talaga for me. And protected lanes as usual. Ako, I hope QC can collect more data to identify kung ano yung mga areas na talagang lacking for bike infrastructure, which would be a nice addition to what already they have planned for the city. Kasi ang daming gaps talaga in terms of dun sa network, tsaka also dun sa policy nila. I recall before, may nabasa ako na parang to apply for a business permit, isang requirement is dapat merong bike parking. Pero I feel like I read that mga 2016, 2017 pa eh. Pero parang never siya na put into practice. Pero ayun, I feel like yung policies ng QC could be more studied din in terms of kung paano nila mas ma-encourage yung tao mag-bicycle rather than just making infrastructure for people who already bike. Kasi ang biggest factor for safety is if mas madaming converts ang ma-encourage to bike, the better the traffic situation would be in our city. And Yes. even beyond, kasi karamihan ng mga nasa Quezon City, di ba, nag-work sa Ortigas, Makati, etc. So, I feel like magte-trickle down yun into improving our traffic situation if ma-study further yung mga benefits of cycling and bike commuting. And yung safety ng cycling will always rely on the system, on the design of the roads, on the infrastructure. Parang kunyari, may lasing na nagda-drive. Ang panglaban mo lang yung helmet.
Yeah. Ano magagawa ng helmet kung lasing yung tapos humaharurot? Yeah. I feel like Quezon City then should work with studying traffic calming, especially sa mga main roads nila. Even mga smaller roads Kunyari, Timog, ang daming humaharurot as in walang tigil talaga. I Dahil, know. Lalo na pag madaling diba? araw. Oo, yung design pa lang yung street itself encourages reckless driving. Mm-mm. So, I feel like improvement sa physical protection of everyone, not just cyclists, pero pedestrians. Yes. Siguro, laking bagay niyan for safety for everyone. And more trees, please. And more trees. Yeah, Yes. para hindi mainit. Okay, Eugene, ikaw, what's your wish for 2023? Nung early pandemic, hater ako ni Mayor Joy kasi. For reasons. Tapos nung Sorry, nung early Hater. 2020, hater ako ni hater ako ka ni ni Mayor Joy. Mayor Joy, kung Sobrang nakikinig wala. ka man, hater ka daw niya, no? may mga stuff na sobrang olat siya nung time na yun. Tapos nung nag-progress na yung pandemic, nung medyo nag-die down, there has been some initiatives na okay. I mean, yung mga repair stations, yung bike lanes, okay naman. Maganda naman yung bike lanes natin compared sa ibang cities. Pero parang at this point in time, yung feeling ko parang yung initiative nila at the start, which was really good actually. Parang medyo napabayaan kasi medyo, let's face it, madami ding tumigil mag-bike. Not like yung last year, ang dami. This year parang, okay, medyo mas kumonti yung mga nag-bike. Naiwan na lang yung mga talagang Matapang, I guess. Mga matapang mag-bike yung Yeah. naiwan ngayon. Pero Yung kasi mga mas confident. parang kumonti din siguro yung mga nag-bike kasi nga nakaka-intimidate naman na talaga yung kalsada, Totoo di ba? Parang part na rin na, yun din kasi yung medyo nag-loosen up na yung mga restrictions na kung iisipin ng mga tao na parang Yes. okay, sige, nakakapag-bike ako, sige. Pero kung ito, lumala yung traffic situation, natatakot ako mag-bike, ang dami kong close pass lately, inisipin ng tao, mag-car na lang ako kasi at least kung may mangyari sa akin sa car, mas safe ako. So Yeah. parang yun yung mentality ng iba, kaya di na nag-bike yung iba din. Yeah. Pero yun nga, ang siguro, wish ko sa QC, sustain nyo naman yung effort nyo, man. Keep up naman, Joy, baka naman. Mga ganong bagay yung kung nagka-initiative na kayo wag yung sayangin yung mga na-invest or nagawa nyo ng effort by not following through with it. Yeah. Kasi gawa nyo na Yeah. Hindi pa tinuloy. Parang ganun. Maganda naman talaga. Maganda ang initiatives ng Quezon City. Perhaps sa mga LGU sa buong Pilipinas, isa yung QC sa may impressive actions to make their place bikeable. Sana lang masustain at ma-improve. And hopeful ako kahit hindi ako residente, that will make the city safer, hindi lang para sa mga nakatira dito, kundi pati na rin sa mga kagaya namin na bisita. And I think, deserve naman ng Quezon City na maging example ng iba pang mga LGUs para sa kanilang mga policies and bike infrastructure. And with that, I hope madaming napulot ang ating mga listeners sa mahaba at insightful na conversation natin about cycling around Quezon City. Maraming salamat Eugene, Nemo, and Justin for joining me. And to our listeners, maraming salamat din for tuning in. Magkwentuhan ulit tayo sa susunod na episode ng Tambike Session.